Hintay lang po muna. Huwag pong iskip ang video na ito. Kung mayroon kayong lolo, lola, magulang o kahit sino mang mahal sa buhay na senior citizen, ang balitang ito ay para sa kanila. At kung ikaw mismo ang senior citizen na nanonood ngayon, mas kailangan mong marinig ito hanggang dulo. May isang bagong panukalang batas na isinusulong ngayon sa Kongreso ng Pilipinas. At kung ito ay maipasa, bawat senior citizen sa buong bansa mula Batanes hanggang Tawi-Tawi ay makakatanggap ng 2,000 piso kada buwan mula sa gobyerno. Walang kondisyon, walang aplikasyon, walang pinipili. Basta 60 years old ka pataas, may pera ka. Alam ko na marami sa inyo ang nagtanong na tungkol dito. Marami na rin kumakalat online na impormasyon at hindi lahat ay tama. Kaya ngayon, ipapaliwanag natin ito ng tama, ng malinaw at ng kumpleto. Sino ang naghain ng bill na ito? Ano ang eksaktong nilalaman nito? Paano ito naiiba sa mga nakaraang bersyon? Ano ang kasalukuyang status? At ano ang maaari nating gawin ngayon habang hinihintay ang desisyon ng Kongreso? Magandang araw po sa inyong lahat at welcome back sa SSS Pension Hub, ang inyong pinakamapagkakatiwalaang source ng lahat ng impormasyon tungkol sa pensyon, benepisyo, at financial assistance para sa ating mga senior citizens at kanilang mga pamilya. Kung bago kayo sa aming channel, subscribe na po at i-on ang notification para hindi kayo makaligtaan ng kahit isang mahalagang update. Sige, simulan na natin. Ang panukalang batas na pinag-uusapan natin ngayon ay ang House Bill 5068. Ang opisyal na pangalan nito ay ang Universal Social Pension for Senior Citizens Act. Inihain ito ni Representative Carmelo Lazatin Jr. ang kinatawan ng unang distrito ng Pampanga. At ang layunin ng bill na ito ay walang komplikado. Nais nitong bigyan ng 2,000 piso bawat buwan ang lahat ng Filipino senior citizen, kahit ano pa ang kanilang estado sa buhay. Ngayon, bakit napakahalaga ng salitang universal dito? Dahil sa mga nakaraang programa ng gobyerno para sa mga senior citizen, maraming kondisyon ang kailangan munang matugunan bago ka maging kwalipikado. Kailangan mong mapatunayan na indigent ka, kailangan mong mag-apply, kailangan mong pumasa sa income test, at ang resulta, libu-libong senior citizens ang hindi nakakakuha ng tulong na dapat nila. Ang House Bill 5068 ay tinatanggal ang lahat ng hadlang na yon. Hindi mahalaga kung may pensyon ka na sa SSS. Hindi mahalaga kung may benepisyo ka pa sa GSIS. Hindi mahalaga kung mayroon kang sariling negosyo o regular na kita. Hindi mahalaga kung nakatira ka sa isang magarang subdivision o sa isang simpleng baryo sa bundok. Kahit anong relihiyon, kahit anong politikal na paniniwala, kahit saang probinsya o lungsod ka man nakatira sa buong Pilipinas, basta kwalipikado ka bilang senior citizen, may 2,000 piso kang matatanggap bawat buwan. Iyon ang ibig sabihin ng universal, walang pagtatangi, walang eksklusyon, para sa lahat. Ngayon pag-usapan natin ang mga detalye ng kung paano ito ipapatupad, dahil ito ang bahagi na gusto rin ninyong malaman. Ayon sa bill, 4 na pangunahing ahensya ng gobyerno ang magtutulungan para mapatakbo ang programang ito. Una, ang DSWD or Department of Social Welfare and Development ang magiging pangunahing tagapamahala. Sila ang mag-o-oversee ng buong programa mula simula hanggang katapusan. Pangalawa, ang NCSC o National Commission of Senior Citizens ang magtutulungan sa DSWD para sa pagtatayo ng komprehensibong database ng lahat ng benepisyaryo sa buong bansa. Ito ay napakahalaga dahil kailangan nilang tiyaking lahat ng kwalipikadong senior citizen ay nakalist at walang maiiwan. Pangatlo, ang DILG o Department of the Interior and Local Government ang makikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan, sa mga lungsod, bayan at barangay para matulungan ang proseso ng pagpapalawak ng programa sa pinakamalayong sulok ng ating bansa. At ikaapat, ito ang magpapasaya sa marami sa inyo, ang Land Bank of the Philippines ang siyang magbabayad ng benepisyo sa mga benepisyaryo. Kilala na natin ang Land Bank. Ginamit na natin ito sa mga ayuda noon. Madali siyang gamitin. At kahit sa mga lugar na walang malapit na bangko, marami na ring paraan para matanggap ang pera. Ito ay isang magandang senyales na pinag-isipan nila ang convenience ng ating mga senior citizens.
Ngayon gusto ko pong ibahagi sa inyo ang isang detalye ng bill na halos hindi pinag-uusapan ng iba. At sa tingin ko, isa ito sa pinakamahalagang bahagi ng buong panukalang batas. May tinatawag na inflation protection ang House Bill 5068. Ano ang ibig sabihin nito? Alam nating lahat na tumaas ang presyo ng lahat. Bigas, mantika, gamot, kuryente, tubig. Hindi na ganoon ang halaga ng ₱1 ngayon kumpara sa 10 taon na nakalipas. Ang problema sa maraming benepisyo ng gobyerno, nananatili ang halaga kahit tumataas ang lahat ng gastusin. Kaya ang dating sapat na halaga ay nagiging kulang na lang sa paglipas ng panahon. Pero ang House Bill 5068 ay may solusyon doon. Ayon sa bill, maaaring automatikong i-adjust ang halaga ng ₱2,000 batay sa Consumer Price Index o CPI, na isang opisyal na sukatan ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa. Ibig sabihin, kung patuloy na tumataas ang presyo ng mga pangunahing pangangailangan, ang halaga ng pensyon ay maaari ring tumaas ng naaayon. Napakagandang probisyon po ito. Ipinapakita nito na hindi lang basta isang beses na tulong ito, kundi isang pangmatagalang programa na nagbibigay ng tunay na seguridad sa ating mga senior citizens kahit marami pang taon pa ang lumipas. Ngayon, kailangan nating pag-usapan ang isang bagay na napakahalaga at gusto kong maging tapat kayo sa inyo dito. Bill pa lamang ito, hindi pa batas. Naihain na po ang House Bill 5068 sa House of Representatives, pero malayo pa ang lalakarin bago ito maging ganap na batas. Kailangan pa itong dumaan sa committee hearings at approval sa loob ng Kongreso. Pagkatapos ay kailangan pang bumoto ang buong House of Representatives. Pagkatapos noon, kailangan pang pumunta sa Senado at mag-file ng counterpart bill doon. Kailangan pang mag-reconcile ng dalawang bersyon kung magkaiba ang nilalaman. At sa pinakahuli, kailangan pang pirmahan ng Pangulo ng Pilipinas bago ito maging opisyal na batas ng bansa. Matagal yon. Hindi magaganap yan bukas. Hindi magaganap yan sa susunod na buwan. Kaya kung may nakita kayo online, kahit sa Facebook, TikTok, YouTube, kahit saan, na nagsasabing ipinamimigay na ngayon ang 2,000, huwag po maniwala. Iyon ay maling impormasyon. Huwag din po kayong magpadala ng personal na impormasyon o magbayad ng kahit ano sa mga taong nag-aalok na makatulong sa inyo para makuha ang benepisyong iyon dahil scam po iyon. Para mas maunawaan natin kung bakit napakahalaga ng House Bill 5068, balikan natin ang kasaysayan ng Universal Social Pension sa Pilipinas. Matagal na itong pinag-uusapan. Sa loob ng maraming taon, maraming mambabatas na ang naghain ng iba't ibang bersyon ng Universal Pension para sa mga senior citizen. Noong Disyembre 2024, naipasa ng House of Representatives sa final reading ang isang bersyon ng Universal Social Pension Bill. Pero ang halaga noon ay ₱500 lamang bawat buwan at hanggang ngayon, walang counterpart bill na naipasa sa Senado. Walang batas na lumabas doon, kaya maraming senior citizens ang napakadismaya at napaka-frustrated dahil napakatagal ng proseso at tila walang nangyayari. Dito nagiging napaka-exciting ang House Bill 5068. Una, pinarami nito ng halos 4 na beses ang halaga. Mula 500, tumalon na sa 2,000 bawat buwan. Pangalawa, mas malinaw at mas komprehensibo ang pagkakasulat ng bill na ito kumpara sa mga nauna. Isinasaalang-alang nito hindi lang ang kasalukuyang pangangailangan, kundi pati na rin ang hinaharap ng ating mga senior citizens sa pamamagitan ng inflation protection. At pangatlo, nagbibigay ito ng bagong pagkakataon para marinig muli ng ating mga mambabatas ang tinig ng milyon-milyong senior citizens na naghihintay na matagal na. Isipin po natin ng isang sandali kung gaano kalaking tulong ang ₱2,000 bawat buwan para sa isang senior citizen. Para sa isang lolang nakatira mag-isa, ang 2,000 ay pambili ng gamot para sa isang buwan. Para sa isang lolang may sakit sa puso o diabetes, iyon ay presyo ng maintenance medicine na hindi na niya kailangang huwag bilhin dahil wala siyang pera. Para sa isang senior couple na retirado na at wala ng regular na kita, ang 2,000 bawat isa sa kanila ay kabuuang ₱4,000 bawat buwan. Iyon na ay pambayad ng kuryente, tubig,
at may natitira pa para sa pagkain. Para sa isang senior citizen sa probinsya na malayo sa lungsod at walang ibang nagbibigay ng tulong, ang 2,000 iyon ay hindi biro. Pero higit sa pera, ang mas malalim na mensahe ng bill na ito ay ito, na hindi nakakalimutan ng ating gobyerno ang ating mga nakatatanda, na pagkatapos ng mga dekada ng pagtatrabaho, ng pagpapalaki ng pamilya, ng pagbabayad ng buwis, ng pagiging mabuting mamamayan, may karapatan silang mabuhay ng may dignidad sa kanilang pagtanda. At yun po ang rason kung bakit kailangan nating suportahan ang bill na ito. Kaya ano ang maaari nating gawin ngayon habang hindi pa ito nagiging batas? Una, i-share ang video na ito. I-share ito sa inyong mga magulang, sa lolo at lola, sa mga kaibigan at kapitbahay. I-share sa mga grupong pinagkakasapi ninyo sa Facebook. I-share sa inyong mga anak na nasa ibang bansa para malaman din nila ang nangyayari sa Pilipinas. Dahil ang mas maraming tao na nakakaalam tungkol sa bill na ito, mas malakas ang presyo na maipasa ito. Pangalawa, manatiling updated at huwag maniwala sa fake news. Sundan ninyo kami dito sa SSS Pension Hub. Kami ang mag-i-inform sa inyo ng bawat bagong balita. Kung naipasa na sa committee, kung naipasa na sa House, kung may nangyari sa Senado, lahat ng update ay malalaman ninyo dito bago pa man ibahagi ng iba. Pangatlo, kung mayroon kayong pagkakataon na makausap ang inyong barangay captain, ang inyong local councilor o ang inyong kongresista, ipaalam ninyo na marami kayong kilala na senior citizen na buong puso na sumusuporta sa bill na ito. Ang boses ng mga botante ay may kapangyarihan at kailangan natin itong gamitin. Para sa ating final recap ngayon, ang House Bill 5068 o ang Universal Social Pension for Senior Citizens Act na inihain ni Representative Carmelo Lazatin Jr. ng Pampanga ay naglalayong magbigay ng 2,000 pisong monthly pension para sa lahat ng Filipino senior citizens nang walang kondisyon at walang income requirement. Ito ay pamamahalaan ng DSWD, NCSC, DILG at Land Bank. May kasamang inflation protection para hindi mawala ng halaga ang benepisyo sa paglipas ng panahon. Pero sa kasalukuyan, bill pa lamang ito at hindi pa ganap na batas. Kaya huwag maniwala sa sino mang nagsasabing ipinamimigay na ito ngayon. Patuloy po naming bantayan at ibabalita ang bawat update tungkol sa bill na ito dito sa SSS Pension Hub. Kung may tanong kayo, kung may karanasan kayong gustong ibahagi, o kung may ibang benepisyo na gustong malaman, i-comment po sa ibaba. Binabasa namin ang bawat komento at ginagawa naming gabay ang inyong mga tanong para sa aming mga susunod na video. At sa lahat ng ating mga minamahal na senior citizens na nanonood ngayon, nais naming sabihin sa inyo ng buong puso, hindi po kayo nakakalimutan. Ang bawat taon ng inyong pagtatrabaho, ang bawat sakripisyong ginawa ninyo para sa inyong pamilya at sa ating bansa, iyon ay may halaga. At nararapat lang na makatanggap kayo ng proteksyon, respeto at benepisyo na karapat-dapat sa inyo. Salamat po ng marami sa inyong oras, tiwala at patuloy na suporta. Mag-ingat kayong lahat. God bless po kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa susunod na video dito lang sa SSS Pension Hub.